kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Magandang gabi o araw, Binibining Imahinasyon. Ang aking kwentong ibabahagi sa iyo ay tungkol sa aking karanasan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Tino. Ito ay nangyari sa lalawigan ng Laguna. Itong kwentong ito ay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Ganito kasi iyon. Noong kaming pamilya ay lumipat ng bahay at nakapag-upahan kami malapit sa tabing ilog. Wala kaming nagawa noon, Binibini, dahil bukod sa wala kaming gaanong pera para sa mahal na pangungupahan, ay mura lang kaming nakaupa. Maganda naman ito, pero hindi naman makaila ang pagkaluma ng style ng bahay na aming naupahan. Nagagalak din kami dahil sa may mga gamit na sa bahay na pwede naming gumagamit. Nung una, na nga namin sa bahay na iyon, manirahan ay nagkasiyahan kami ng aking mga magulang at mga kapatid. Meron akong 2 kapatid na babae at meron din 2 kapatid na lalaki. Masaya kaming kumain ng hapunan na pagkatapos noon ay umakyat na kami ng kapatid kong lalaki sa aming kwarto. Ang bahay kasing iyon, Binibini, ay may 3 kwarto na tamang-tama naman sa aking mga kapatid at magulang. Unang gabi namin sa pagtulog sa aming mga kwarto ay naging payapa kami. Ni hindi man lang ako namahay, kaya panatag akong kumikilos sa buong bahay. Nilibot ko rin ang buong bahay. Hindi ko pa kasi ito nakikita ng buo. Kaya ngayong araw ay ninais ko ring libutin hanggang sa aming bakuran. Ang katabi ng aming bahay kasi, Binibini, ay makahoy at medyo malayo sa aming kapitbahay. Kaya kahit magkantahan kaming magdamag na mag-anak ay walang makakarinig sa amin. Sa aking pag-iikot ay muntik na akong masubsob sa lupa dahil sa tila bato na aking naapakan. Kaya naman sa galit ko ay pinulot ko ito at ihahagis ko sana nang matitigan ko ang nasa aking kamay. Isa pala itong bungo. Bungo nang hindi ko mawarian kung anong nilalang nang nabubuhay pa. Ngunit mas lalo akong kinabahan dahil mas nahahawig ito sa bungo ng tao. Kaya naman ay kinalibutan talaga ako sa aking nakita, Binibini. Dali-dali akong pumasok sa aming bahay upang maghugas ng aking kamay dahil may malansa pa rin itong amoy. Pumunta ako sa aking mga magulang at pinagbigay alam ang aking natuklasang bungo sa aming bakuran nang may takot. Ngunit laking gulat ko nang pagtawanan pa nila ako dahil baka daw bungo lang ito ng mga hayop. Masyado naman daw akong natatakot at sinabihan pa akong duwag. Nang dahil sa tinura nila, Binibini, ay napaisip din ako na baka nga tama sila. Kaya naman ay binalewala ko na rin ang nakita ko at nag-enjoy na lang kasama ang pamilya ko. Mahilig kasi ang ina ko sa pagluluto ng masarap na pagkain. Kaya naman kahit nanonood lang kami ng TV, ay kung ano-anong pagkain ang kinakain namin na tila ba nasa sinihan kami. Tamang-tama ng panahon na iyon ay wala din pasok sa trabaho ang aking ama. Kaya buo kaming mag-anak na nagsasaya
Nariyan na magkantahan kami. Masaya nga kami kahit todo ingay namin ay hindi kami nag-aalala na may bubulyaw na kapitbahay sa paligid. Hanggang sa inabot na kami ng gabi nang makatulog na ang aking magulang at kapatid. Ako na lang ang nag-iisang gising sa bahay. Humiga na ako sa aking kama. Tumitig sa kisame. Pinagmasdan ko ang pintura nito na masarap sa mata. Nasa gitna nito ang ilaw na bumbilyang hugis at sulok. Binala ko nang magpaantok kaya tinitigan ko na ang ilaw. Nang maya-maya ay maramdaman ko na pumipikit na ang aking mata. Ready na para matulog. Nang magulat ako dahil may tila lagabog akong narinig. Nanindig naman ang aking balahibo at pinakinggan ko itong mabuti kung saan ito nagmumula. Napalaki ang aking mata nang mapagtanto ko na kung saan ito nanggagaling. Walang iba kundi sa kisame na lalo pang nakapagpabilis ng aking puso dahil sa tila may isang nilalang ang pumipiglas mula sa kung ano at sinong nananakit sa kanya. Lalo nang mapasigaw ako ng isang malakas ulit sa lagabog na narinig ko na tila kinakapos na ng paghinga ng kung anumang nilalang ang nasa bubong. Kaya naman dahil sa sigaw kong iyon ay napabalikwas ako sa aking pagkakahiga na tila uhaw na uhaw at pawis na pawis. At nilingon ko ang paligid ay puno ng kadiliman na napagtanto ko na nananaginip lang pala ako. Pero sa diwa ko ay tila totoong-totoo ang nangyari. Kinabukasan, nakita ko ang aking pamilya na nasa hapag na ng lamesa, kumakain na ang mga iyon. Pinagmasdan ko ang isa't isa kung nababakasan man lang ba ng pagkapuyat. At wala man lang. Dahil sa katunayan nga ay masaya pa silang nagtatawanan sa harap ng lamesa habang kumakain. Sa isip ko, ako lang ba yung taong kailangang hindi makatulog ng maayos at mangamba sa aming bagong bahay na tinitirhan? Na nasa ganon akong pag-iisip nang tawagin ako ng aking ama. Tino, tara na at kumain ka na. Dahil sa aya ng aking ama ay agad akong nagtungo sa lamesa. Oh, kuya, bakit parang puyat ka ata? Ang puna sa akin ng kapatid kong babae. Napansin kasi nito na puyat ako dahil sa naglalakihan kong aibag. Sinagot ko naman ito na okay lang ako na kahit nga nakakaramdam pa rin ako ng pagkaantok. Dahil sa hindi na ako nakatulog nang magising ako ng madaling araw. Nagsikain na kami ng agahan ng maya-maya ay kanya-kanya ng alisa ng bawat miyembro sa tahanan. Na ako ang huling umalis sa bahay. Sinarado ko ang pinto at sumakay na sa aking motor papunta sa trabaho na hanggang ang buong mag-araw kong iyon ay nakakapagod. Isa kasi akong presser sa isang malaking pagawaan ng damit na ini-export pa sa ibang bansa. Dumiretso ako sa kusina upang kumain dahil bukod sa pagod ako ay gutom pa. Nang ako'y makauwi na sa aming bahay, dumiretso ako sa aming kusina upang kumain dahil bukod sa pagod ako ay gutom pa. Naroon na ang aking mga kapatid at magulang sa bahay. Nakakain na raw sila ng aking alukin. At nang makakain na at mabusog na ako, umakyat na ako patungong kwarto at naglock ng pinto.
Isa-isa kong hinubad ang aking mga damit at magpasya ng maligo upang maginhawaan ang aking katawan bago matulog. Nang nakahiga na ako, tinitigan ko na naman ang kisame upang makatulog na ako. Ipinikit ko ang aking mga mata nang maya-maya ay maalimpungatan ako dahil sa aking narinig na ingay at nang mapakiramdaman ko na ito ay nagmumula sa bubungan. Kinabahan na naman ako at naalala yung tagpong ingay sa kisame na hindi ko mawarian kung ano iyon. Lalo na ngayon na mas malakas, hindi katulad ng dati. Sinubukan kong siguraduhin kung ano ang aking nakikita, kung ano ang aking naririnig at hinala. Nakakaiba ngang nilalang iyon dahil naringgang ko na naman na tila may pumipiglas sa aming kisame at palakas ng palakas ang tunog niyon. Gusto kong sumigaw ng malakas ngunit hindi ko magawa dahil sa takot na baka marinig ako na kung sino man ang nilalang na nasa kisame namin. Hanggang sa nanlaki na naman ang aking mga mata nang may nakita akong pula mula sa kisame at maya-maya itumulo iyon sa aming sahig. Doon ko na napagtantong dugo iyon at napakasangsang ng amoy na hanggang lumakas palalo ang tunog na lalo namang napagpawala sa aking ulirat. Pinagpawisan na ako ng malapot at halos mawala na ako sa aking sarili. Takot at pangamba na baka ako naman ang isunod ng nasa kisame. Kung sakaling marinig ako nito at malaman niyang may tao sa kwarto. Nang maramdaman ko na ngang tumahimik na ang nasa kisame. Pero hindi pa rin naaalis ang kaba ko, lalo nang makita ko na ang maraming patak ng dugo mula roon. Dagahan-dahan akong tumayo mula sa aking kama at maingat akong naglakad palabas mula sa loob. Nagmamadaling pinuntahan ko ang aking mga magulang sa kwarto nila. Nang malamang kong bukas ay agad akong pumunta at pumagitna sa aking mga magulang. Nagulat ang aking mga magulang sa aking pagdating at nakita nilang takot na takot. Tinanong nila ako kung anong nangyari sa akin, ngunit hindi ko makuwang ibuka ang aking bibig sa nginig at takot ko. Itinuro ko na lang sa kanila ang aking kwarto upang sila na lang ang makatuklas na kung ano ang kinakatakutan ko. Kumuha ang aking ama ng baseball bat na ang aking ina naman ay tubo na kapirasong naiwan ng tubero noong pinagawa ng aking ina ang banyo namin. Nang makapasok na nga sa loob ay nagsihiyawan ang mga ito dahil may nakita silang pumatak na dugo mula sa kisame. Dahil sa sigaw ng aking mga magulang ay napatakbo din ako papunta sa aking kwarto upang malaman ko kung bakit iba ang sigaw nila kaysa sa akin kanina. Mas nakakatakot ang kanilang sigawan. Nang makita ko nga ang dugong pumapatak sa may kisame, kasabay ang pagkarinig namin na may kumalubog mula roon. Nanginginig na naman ang aking mga tuhod sa aking nasaksihan. Kaya naman naghanap din ako ng maaaring maipukpok ko sa kung sino man iyon. Nagpunta kami ng aking magulang sa sala kasama ang aking mga kapatid na mga nanginginig at takot na takot. Palibhasa, malayo ang aming mga kapitbahay sa amin, kaya hindi nila alam na may nangyayari ng ganoon sa amin. Matagal na kaming nasa sala, nag-iintay na lang ng sasalakay sa amin. Mahigpit naming hinahawakan ang aming mga dalang pwedeng ipanghampas o ipanglaban sa kung sino man iyon. Tinalasan namin ang aming mga mata at tainga. Nang sa mga oras na lumilipas na kahit pag-ihi at paggalaw sa kanilalagyan namin ay hindi namin magawa.
dahil iniisip namin na baka nariyan lang ang kung sino mang iyon at kami ay biglang salakayin. Hanggang sa nagmulat ang aking mga mata. Una kong nakita ang aking mga magulang na nakatayo sa aking harapan na may dalang mga panghataw. Nang manumbalik sa akin ang lahat na nakatulog pala ako, ginising ako ng aking ina upang tumayo na. Nilinga ko ang paligid. Maliwanag na. Hanggang sumagi agad sa aking isipan ang kalabog sa kisame namin kagabi at ang dugong pumapatak mula roon. Niyaya ko ang aking ama upang tuklasin kung ano man ang naroon. Bit-bit ang isang malaking tubo. Pinuntahan namin ni Papa ang kisame na may butas na kung saan pwede kaming makaakyat. Kinuha ko ang hagdanan namin, kasunod ko si Papa na umakyat ang hagdan na habang ang aking ina at kapatid ay takot na takot sa kung anuman ang mangyayari at aming matutuklasan ni Papa sa ibabaw ng kisame. Hanggang sa inangat ko na ang kapirasong plywood na nakatakip sa butas. Gamit ang isang malakas na ilaw ng flashlight ay tiningnan ko ang sahig ng kisame. Hanggang sa may naaninag kami na isang anyo na nakahiga sa kisame na kung saan doon nakatapat sa pinagpatakan ng dugo kanina. Takot man ay unti-unti kong nilapitan. Malansang amoy niyon. Kaya naman kahit may mas ang aking ilong ay naaamoy ko pa rin ang sobrang lansa. Nang makalapit na kami at sinundot ko ay napagtato kong isa lang pala itong nakahandusay sa kasame. Hindi isa, kundi dalawa. Inisip ko na baka ito yung tumutulo na pinagmulan ng dugo kagabi. Nang matitigan ko kung anong nilalang iyon, ay napagtanto ko, isa pala itong kambing. Wala ng buhay ang mga ito at warak ang katawan at labas ang bituka. Halos mapasok ako binibini at iniisip kung sino at paano niya nagawa ang ganong bagay sa mga kambing ng aming kapitbahay. Nang sa kakaisip ko ay hindi ko na malayan, may pares ng mata ang nakatingin sa akin. Hanggang sa makita ko rin ito, natakot ako at pinagpawisan dahil sa laki niyon. Bumaba agad kami ni Papa at tumawag ng pulis na habang nasa loob kami ng bahay ay kinausap ko ang aking mga magulang. Sa labas muna kaming lahat habang hindi pa dumarating ang mga pulis. Nagimbal ako sa aking nakita na habang nakaupo sa harap ng bahay namin, isang nilalang na malaki at mahaba pala ang nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga kambing at sa hindi namin pagkatulog na mag-anak. Nang dumating na nga ang mga pulis at merong kasamang taga-barangay na expert sa panghuhuli ng mga nananakit at wild animals, pinuntahan nito at inakyat ang kisame kung saan nakita ko ang dalawang matang tila galit na nakatingin sa akin. Nang maya-maya ay lahat kami ay nagulat dahil sa kalampag sa kisame. Nanlamig at nanginig na naman ako. Iniisip ko baka hindi nakayanin ng tao ang nilalang sa kisame. Kaya naman ay isang pulis na ang sumunod na umakyat upang tingnan ang mga nangyayari. Nakita ko, ang pulis ay napasigaw at nagsasabi doon sa tao na umiiwas ito. Hanggang sa nakarinig na lang kami ng isang putok ng baril na nagpatulo na naman ng dugo mula roon. At nang maya-maya ay bumaba na rin ang pulis na kasama ang isang barangay tanod na umakyat nung una. Napansin ko na tila nakatulala ang barangay tanod. Tila na siyak
sa kanyang nakita. Nang maalimpungatan din ako sa aking pagkataranta sa mga pangyayari nang magsalita ang pulis. Sayang, nakawala pang nilalang na iyon. Mabilis tumakbo sa kisame. Tinanong ng isa niyang kasamang pulis kung anong nakita niya at nabaril. Ngunit ang tanging sagot lang nito ay tila halimaw. Dahil may mga sungay din ito, ngunit may kamay at paa na mabalahibo. Ngunit tila may pag-asa siyang namatay ito kung saan man ito tumakbo at naroon dahil nabaril niya ito sa bandang dibdib. Doon ko na napagtanto na ang pagkalabog sa kisame namin ay nagmumula sa kambing at ang salarin ay isang malaking nilalang na hindi nila matukoy kung ano iyon. Naibsan na ang aming takot ng mag-anak. Nang sa wakas ay malaman namin ang nilalang na nagpapakalabog sa kisame. Ngunit nang umaga ding iyon ay napagpasyahan ng aming mga magulang na manirahan na lang sa Manila. Ayaw na raw nilang manirahan sa liblib na lugar katulad nitong aming bagong nilipatan. Hanggang ngayon binibini ay kapag naalala ko ang nangyayaring iyon sa aming pamilya ay natatakot ako. Ayaw kong mag-isa. May gabi pa nga na binabangungot ako dahil sa tuwing naaalala ko ang mga pares ng matang nakatingin sa akin. Kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Magandang araw o gabi, Binibining Imahinasyon. Ako'y lagi nakikinig sa iyong mga horror stories. Mahilig po ako sa mga totoong kwento ng mga kababalaghan na nangyayari sa ating paligid. Itago niyo na lang ako sa pangalang Arthur. At ang lugar na pinangyarihan ay sa lalawigan ng Ilocos City. Nais kong ikwento sa iyo. Piyesta sa isang baryo at dahil doon, nagkayayaan kami ng aking kaibigan na makipag-inuman sa aming kaibigan doon. Nagkausap kami na pagkatapos naming magsaka ng hapon ay didiretso na kami sa lugar na iyon. Medyo malayo din ang lugar na kung kaya ay tinahak namin na pawisan na kaming dalawa. Dala ang aming itak na sukbit namin sa aming bewang. Nagkakatawanan pa nga kami habang pinakikwentuhan namin ang aming kaibigan na aming pupuntahan. Nakilala kasi namin ito sa isang bahay piyestahan sa kabilang baryo na kapwa namin kaibigan. Nagkakwentuhan nang di lumaon ay nagbida na ito. Naayon dito kapag may piyesta sa kanilang baryo ay napakasaya. Bumabaha daw ng alak at pulutan sa kanila. Kaya naman kami ni Tirso ay tinandaan namin ang petsa ng piyesta sa kanila dahil anytime naman daw na pupunta kami sa kanila ay welcome kami. Sa amin naman ni Tirso bilang isang palainom ng alak ay tila challenge sa amin ang makipag-inuman ng marami sa ibang lugar. Wala kaming pakialam kung ilang oras kaming aabutin sa lugar na aming pag-iinuman. Ang mahalaga, masaya kaming nakikipagkwentuhan sa kanila. Laking tuwa na namin ni Tirso nang makita namin ang baryo na aming tinatahak na puno ng banderitas sa paligid. Maging sa pagtingala namin sa langit ay gayon din. Maging sa mga paligid ay nagkakasayahan ang lahat. Mga taong paroon at parito.
bata man o matanda. Lahat ay bala sa kani-kanilang pagluluto at paghahanda. Nang makatapat na kami sa bahay na aming pakay, nakita ko na tila lahat ng mga tao rito ay nagsitigil ng mga ginagawa nila nang makita kami ni Tirso. Kaya lumapit na kami at balak na naming magtanong sa kanila kung nasaan na ang kaibigan naming si Danilo. Nakita ko na may pumasok sa kanilang bahay at maya-maya nga ay may kasunod na itong lalaki. Nang matitigan ko nga ay kamukha ito ng aming hinahanap na kaibigan. Lalong tumibay ang aming hinala nang ngumito ito sa amin. Kaya naman ay napadali na ang paglapit namin ni Tirso sa bahay nito na sinalubong kami. "Karding, buti naman natuntun niyo ang bahay namin. Nahirapan ba kayo?" Hindi naman Danilo dahil sanay naman kami sa mga ganitong lugar na tinutunto ng bahay. Ganoon ba? Halika, pasok na kayo sa loob ng bahay namin. Kumain muna kayo at tiyak na gutom na kayo sa paglalakad. Mamaya na lang tayo ulit lumabas dito sa harap ng bahay at mag-inuman. Wika ni Danilo na nakangiti. Habang papasok kami sa loob ng bahay nila Danilo, ay may napansin ako na tila nakatingin sa amin ni Tirso ang mga kaanak nito na nasa bahay nila. Kaya naman ay tila kinalibutan ako sa mga tingin ng mga ito sa amin. Ngunit hindi ko na rin yun pinansin dahil sa gutom namin ay sa pagkain na lang ako nag-focus. Pinagsandukan kami ng kanin ng kanyang ina at binigyan naman ako ng ulam ng kanyang asawa. Gayon din maging si Tirso ay may mga kaanak na nag-aasikaso rin dito. Hindi ko lang alam kung napansin ba rin nito na tila may kakaiba sa mga ikinikilos ng mga kaanak ni Danilo. Pagkaupo namin, pagkapuno na ng aking plato at papunta na ako sa aming upuan ni Tirso ay may napansin ako na pati ang mga nakikikain sa kanila ay tumitingin din sa amin. Dahil doon ay nag-umpisa na akong kilabutan sa mga nakikita ko. Pero dahil sa kagutuman ko ay kumain na rin ako. Sayang-saya ako dahil napakasarap ng pagkain na kanilang niluto, lalo na sa paborito kong dinuguan. Kuwang-kuwa nila ang panlasa ko, na hanggang maya-maya ay nabusog na kami ni Tirso, ay niyaya na kami ni Danilo na mag-inuman na. Tuwang-tuwa kami ni Tirso dahil tansya namin ngayong gabi ay ganado kaming uminom. Kaya naman ang inilabas ni Danilo, ang tila umuusok pa na beer, ay sayang-saya ako na tila ba nanunuyo ang lalamunan ko pagkakita ko sa beer na malamig pa. Sa ilang sandali pa ay marami na kaming natagay ni Tirso at Danilo na hindi ko namalayan na nakalupaypay na pala ako sa isang lamesa na sa Tirso ay narinig kong nagpapaalam na kay Danilo na uuwi na raw siya. Ikaw nang bahala At si Danilo naman na lang daw ang bahala sa akin. Sinubukan kong habulin si Tirso, ngunit dahil sa kalasingan ko ay hindi ko kinaya kahit patawagin man lang sana ang pangalan nito. Dahil hilong-hilo na ako, kaya naman ay isang nakakaduling na lang
Napaghabol ng pagtingin ang nagawa ko kay Tirso na habang humahakbang ito papalayo sa akin at kay Danilo. Nang makalayo na si Tirso ay nakarinig ako mula sa aking likuran na nagsasabing matandang babae. Danilo! Apo! Nakaalis na pala yung isang kasamahan. Hayaan mo muna yung isa mong bisita at may mahalaga tayong pag-uusapan. Dahil sa narinig ko, hindi ko alam kung bakit kinabahan ako sa aking narinig. Kaya pilit kong inilinga ang aking paningin sa paligid. Kahit ikinatatakot ko ay ako lang ang nasa lugar na iyon. At naalala ko pa kung paano ko tingnan ng mga tao bago pa lang kaming dating ni Tirso hanggang sa ako ay malasing. Hindi ako nagpahalata, lalo nang maramdaman kong bumalik si Danilo sa akin at tiniyak pa nitong tingnan ako. Kung ako ay tulog ng talaga, hindi ako gumalaw ng oras na iyon. Na pinangatawanan ko na lang ang hinala nila sa akin. Natulog ako. Nang maya-maya ay makarinig ulit ako ng tawag mula sa likuran. Tinawag ulit si Danilo at sinabing, "Magpainit ka na ng kawa! Diyan anak, sa likuran!" Dahil sa narinig kong iyon, ay napamulat ako at napalaki ang mga mata. Nanginig ang aking tuhod. Kaya naman nang umalis si Danilo sa aking tabi, ay lakas loob kong itinayo ang aking sarili. Kahit nanginginig ang tuhod ko, akad ako na halos kinakalagad ko na ang aking mga paa. Nag-iisip kung paano ako makakalayo agad sa kanila nang hindi ako namamalaya ng mga ito na tumatakas. Alam ko na wala na akong oras upang mag-isip pa ng matagal, lalo na nang marinig ko na tila nagkakagulo na ang mga salita nila, pati si Danilo. Alam na marahil ng mga ito na wala na ako sa aking pwesto. Kaya naman ay dinalian ko na ring tumakbo hanggang nakasandal ako sa puno ng niyog na hinihingal. At nang maisip ko at matingala ko ang puno ng niyog na sobrang taas nito, dali-dali ko itong inakyat nang lalo pa akong napabilis dahil sa natanawan ko na ang mga ito. Nahangos ang takbo na naghahanap sa akin. Hindi yun makakalayo. Natuwa ko nang sa wakas ay nasa dulo na ako ng puno at natatabunan ng mga dahon ng niyog. Kaya naman, nang matanawan ko ang mga taong humahabol sa akin, ay may mga dalang itak ang mga ito na tila ba nagagalit dahil sa nakatakas ako. Lalo pa akong kinabahan nang makita ko na mga nagpalit ng anyo ang mga ito mula sa tao at unti-unting nagkakaroon ng maitim na balahibo at mahahabang kuko. Nanginginig naman ang aking tuhod pero agad kong ikinalma iyon dahil natakot ako sa alalahanin. Baka makita ako ng mga ito sa ibabaw ng puno at akyatin. Natanaw ko ang mga tila halimaw na iyon na inaamoy ang paligid. Nalaking pasasalamat ko dahil nasa taas ako ng puno kaya hindi nila maamoy amoy ko sa baba. Kitang-kita ko na mga nagsituwad ang mga ito. Naghahanap ng tao sa paligid. Kaya naman, kahit paghinga ko ay nilimitahan ko na nang sa gayon ay hindi nila maramdaman na may tila buhay sa paligid. Ang tagal ko sa ganong pwesto sa puno ng nyug. Nang makahinga ako ng kaunti dahil nakita ko na nag-uusap ang mga ito
Nahanapin daw ako sa kabilang panig ng bukirin at ang iba naman ay sa kabila. Kaya naman ay naghiwa-hiwalay sila. Labis ang aking panalangin at pangamba. At idinalangin ko na sana ay tumibay pa ang aking tuhod upang tumagal pa ako sa puno ng iyon hanggang umaga. Nang maya-maya ay nagulat ako dahil napapikit na pala ang aking mga mata at muntikan na akong mahulog sa puno. Buti na lang ay napahawak ako sa isang palapa ng niyog na matibay. Nakita ko sa aking pambisig na relo na 3:00 na pala na madaling araw, kaya naman ay napakadilim pa ng paligid. Pero ang mga aswang na mga iyon ay tila hindi makapaniwala na nawala ang aking presensya dahil nakita ko pa ang mga itong bumalik sa aking pinagpwestuhan na puno. Pare? Naamoy po ba? At tila mga sumisinghot Parang at sinisinghot nila minsan naamoy ko ang amoy ko Nandito lang kung yun, pare. naroon pa ako. Tara, hanapin. Kaya naman ay lalong mas humigpit ang hawak ko sa sanga na hinahawakan ko na kung saan ang aking paa ay nakatungtong. Sobrang pinagpawisan ako at kung pwede lang na pati ang hinanga ko ay pabagaling ko upang maitago na may buhay sa puno ng niyog. At dinadalangin na wag sana silang tumingala kung saan ako naroon. Nakita kong pabalik-balik at panay ang hanap sa akin ng grupo ng mga aswang. Ngunit hindi nila ako makita. Pinanalangin ko ulit na sana'y mag-umaga na. Nataliwas naman sa mga aswang dahil sa busy sila sa kahanap sa akin. Iniisip ko na baka mas ginagalingan pa nga nila ang paghahanap sa akin dahil mag-uumaga na. Hanggang sa nakita ko mula sa ibaba ng niyog na umalis na sila. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag, lalo na nang makita kong nag-uumpisa ng magliwanag. Nagpalipas pa ako ng 1.5 oras sa puno ng niyog bago ako bumaba upang makasigurong wala na sila sa paligid. At nang sumapit na nga ang taktang oras, ay bumaba na ako ng dali-dali na bago ako lumisan sa lugar na iyon, nakisan ko pa ang puno ng niyog na nakasalba sa akin sa mga aswang. Nagpapasalamat na wika ko dahil kung hindi sa punong iyon at sa tayog ng puno at napakataas nito ay malamang nasa tiyan na ako ng aswang. Ngayon, nagtatatakbo ako na halos pakiramdam ko ay wala na akong paa na tila na lumulutang na lang akong paalis sa lugar na yun. Kung saan ako'y nagmamadali ng makaalis, may mga nakatira sa lugar na iyon at makita ako. Na nang makahinga ako ng maluwag, nang sa wakas ay nakauwi na ako sa bahay namin. Matagal din akong hindi lumabas ng bahay sa pag-aalala na baka nariyan lang sila sa paligid at pakiramdam ko na trauma ako sa pangyayari na yon. Lalo na kapag pinupuntahan ako ng aking kainuman sa bahay at inaaya na mag-inom. Tinatanggihan ko na sila na nakapagpapataka sa mga iyon na tila tumabang na ako sa alak, lalo na si Tirso na nang iwan sa akin sa pamilya ng mga aswang. Na samantalang dati ay ako pa ang nangunguna at naghahamon pa ng inuman kahit sa kabilang baryo. Wakas. Maraming salamat sa ating sender. Salamat sa iyo. At hanggang sa ating muling istorya. Salamat din po sa ating mga new subscribers at sa ating mga new listeners. Maraming salamat po sa inyo. Kababalaghang kwento ni Binibini, Imahinasyon.
Akin pong ang kwentong ito na isasalaysay ko sa iyo, Binibini, ay ang karanasan kong hindi ko malilimutan, lalo na kasama ko sa kwentong ito, ang matalik kong kaibigan. Ganito kasi iyon. Ako ay nakatira sa Capiz at doon na rin ako nag-aral, mula elementarya hanggang ako ay mag-high school at tumungtong ng kolehiyo. Sa isang baryo kami nakatira ng aking kaibigang si Maylin. Konti pa lang ang mga kababayan ko noon sa aming tinitirhan dahil madalong pa lang ang mga tao. Elementarya pa lang kami ni Maylin ay lagi na kaming magkasama at magkaklase. Ni ayaw talaga naming maghiwalay pag kami ay nagkasama. Pagtulog na lang kami naghihiwalay sa aming mga bahay. Lagi kami magkasama ni Maylin sa pagkain. Kaya kahit kinagatan na nito at nalawayan, ay ibinibigay pa rin ito sa akin. Kahit ang aming inumin ay minsan, sa isang baso lang kami nagsasalo. Wala kaming hiya sa aming samahan. At ang turingan talaga namin ay halos magkapatid. At nangako din kami sa isa't isa na hindi maghihiwalay kahit kailan. Hanggang sa tumungtong na kami sa kolehiyo, doon na nagbago ang lahat dahil sa course niya na wala rito sa amin. Meron man ay nasa kabilang baryo. Kaya naman ay nagkahiwalay na kami sa college. Sa Manila na siya nag-aral. Ako naman ay patuloy ang buhay dito sa aming probinsya. Kinuha kong course ay agriculture. Gusto ko kasing matulungan ang aking ama sa kanyang sakahan sa aming palayan upang mapalago ito at mapaunlad. Patuloy pa rin naman kami sa komunikasyon ng aking kaibigan. Lagi kaming nagte-text sa cellphone at minsan ay nagkakatawagan. Namiss namin ang isa't isa dahil syempre iba pa rin yung nagtatawagan lang kami. Minsan nabalita nito sa akin na may mga kaibigan na rin siya, mga babae. Sa totoo lang, Binibini, nagselos din ako ng konti. Pero hindi ko naman siya masisisi. Dahil kailangan niya rin talaga ang makibagay at makisama sa mga kaklase niya roon. Nang hanggang isang araw ay nagulat ako nang umuwi ito sa aming bayan. Nakita ko sa mga mata nito ang saya sa mukha nito nang makita ako. Ngunit maya-maya ay nakita ko na tila napangiwi ito sa iniindang sakit. Kaya natakot ako agad at napatanong na kung may masakit ba sa kanya. Ngunit hindi naman ito sumagot. Tanging umuo lang ito sa kanyang pagtugon. Kaya naman ay nataranta akong kumuha ng paracetamol upang painumin siya. Ngunit tumanggi ito at sinabing okay lang daw siya. Kaya ibinalik ko na lang ang gamot sa dating lagayan nito. At pinainom ko na lang siya ng tubig. Habang tinititigan ko ang aking kaibigan, ay napansin ko na tila nangayayat ito. Kaya ako ay hindi na nakapagpigil pa. Tinanong ko na ito. Maylin, kamusta ka doon sa Manila? Laki ata ng pinayat mo. Mukhang stress ka ata lagi. Ang tanong ko dito. Ngunit tumangulang ito. At sinabi sa akin na malaki daw kasing adjustment ang ginagawa niya sa Manila. Simula ng pag-uwi niya roon. Mula daw sa pagkain at pakikitungo niya sa mga kaklase niya. Magtatanong pa sana ako dito, kaya lang inaya na ako nitong kumain sa isang fast food malapit sa amin. Masaya kaming umorder at katulad ng dati, ay hindi pa rin nagbago ang kaibigan ko dahil lahat ng kinakain nito ay gusto kakainin ko rin. Sinusubo na naman niya sa akin ang pagkain na kahit nalawayan niya na.
katulad ng dati. Talagang itinuturing niya na talaga akong kapatid. Ako naman dahil sa close talaga kami, ay kahit anong pinapakain niya sa akin ay kinakain ko na rin. Hanggang sa isang araw, ay magpaalam na ito sa akin. Naluluwas na ulit siya ng Maynila. Hinatid ko na siya sa terminal. Naluha pa nga ako dahil na maalam kami sa isa't isa. Nalungkot talaga ako kasi matagal ko na namang hindi makikita ang aking matalik na kaibigan. Napansin ko, ganun din ito. Nakita ko na nagpupunas ng luha gamit ang tissue sa kanyang mga mata. Mugto ang aking mata nang umuwi sa bahay. Nalungkot din ako sa paghihiwalay namin. Iniisip ko na wala talagang forever. Hindi laging magkasama. May mga sitwasyon na pwedeng makapaghihiwalay talaga. Isang araw habang nag-aaral ay nauhaw ako. Kaya pumunta ako ng kusina upang kumuha ng tubig na maiinom. Nang mapupuno na ang baso, ay bigla ko itong naibagsak. Nahihilo kasi ako. At sa aking paanan, ng maliliit na butil, nabubog sa semento. Kumuha ako ng walis at winalis ko ang mga bubog. Ngunit nang hinawakan ko ang isang bubog na hiwa ang aking daliri, umagos ang dugo ko mula sa sugat. Nakita ko itong tumutulo sa sahig, dahilan upang mawalan ako ng malay. Nang magising ako, inaling ako ang paligid, hanggang sa napagtanto ko na nasa silid ko na pala ako. Napansin ko rin na mayroon ng tali ang aking daliri. Sinubukan kong buksan ang tali ng aking daliri. Gusto ko kasing makita kung gaano kalalim ang sugat. Binuksan ko ito ng pakonti-konti hanggang sa nakita ko na namang nagdugo ito. Ewan ko ba, imbis na matakot ako ay tila nagugustuhan ko. Ang nakikita ko na ang dugong umaagos mula sa aking daliri. Tumutulo ito sa sahig ng pakonti-konti at nang masundan pa ng ulit ng tulo ang dugo, ay sinalo ko na iyon sa pamamagitan ng aking dila. Di ko alam kung bakit sumaya ako ng mga oras na iyon nang matikman ko ang sarili kong dugo. Samantalang dati ay diring-diri ako sa sarili kong dugo. Hanggang sa sumakit ang aking ulo na hindi ko na alam ang aking gagawin. Nagsisigaw ako sa sobrang sakit. Kaya naman ay nataranta na ang aking mga magulang. Dahil kahit nakainom na ako ng gamot, ay sumasakit pa rin ito. Nang magpasya na ang aking mga magulang, nadalhin na ako sa albularyo. Isinakay nila ako sa habal-habal ng aking tiyuhin. Pagdating namin sa harapan ng bahay ng albularyo, alam na agad nito ang nangyari sa akin kahit hindi ko pa naikikwento ang nangyari. Kumuha siya ng dahon, idinikit ng mabuti at ipinainom sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng dahon iyon dahil napakapait nito at ngayon ko lang nakita. Uminit ang aking pakiramdam. Sa sobrang sakit ng aking sikmura, ay napapaluha na ako. Alalang-alala naman sa akin ang aking mga magulang. Maging sila ay nakita ko na naluluhang nakatanaw sa akin. Pinagbawalan kasi sila ng albularyo na lumapit sa akin. Sabi kasi sa kanila nito na hindi pa raw ako nahihimasmasan. Saka na lang daw pag maganda na ang pakiramdam ko. Hanggang sa isinuka ko ang lahat. Lahat ng sa aking tiyan. Matagal din at paulit-ulit iyon. Maya-maya pa, napagpawisan na ako ng malapot at nailuwa ko na ang isang kulay itim na likido. Dahil doon, guminhawa na ang aking pakiramdam.
Tinawag ng albularyo ang aking mga magulang at may ipinagtapat ito sa kanila. Nanayanggaw daw ako, kaya ganoon ang nararamdaman ko. Ang aswang daw na iyon ay isang uri ng aswang na nanghahawa ng kanyang pagkaaswang sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Kaya naman ay natakot ako at inisip ko kung paano ako nahawaan ng pagkaaswang. Isa lang ang nasa isip ko, ang kaibigan ko. Sapagkat siya lang naman ang mahilig magpakain sa akin nang nilawayan niya na. Tuwing magkakasabay kaming kumain. Nang naging maayos na ang aking pakiramdam, nagpaalam na kami sa albularyo na uuwi na. Tangan ko ang panguntrang bato ng kidlat na itim na ibinigay nito sa akin. Hinabilinan pa ako nito na huwag ko raw iyong iwawala sa aking katawan. Na habang kami ay pauwi na ng aking mga magulang, ay labis na nagpasalamat ako sa albularyo. Na ako naman ay pagkarating ko sa bahay, naisip ko pa rin kung naging aswang na yanggaw ako. Ang pwede lang makahawa sa akin ay ang kaibigan kong si Maylin. Dahil sa gusto lagi akong kasalo sa pagkain. Kaya naman ay agad kong pinuntahan ng kanyang magulang upang hikayatin ang mga ito. Naipalbularyo din ng aking kaibigan upang gumaling. Nung una ay hindi ko mapaniwala ang mga ito. Ngunit dahil sa parehas kami ng nararamdaman noon, ay nakumbinsi ko na rin sila. Lumuwas sila ng Maynila dala ang albularyo na nagpagaling sa akin. Nung una ay nahirapan ng albularyo na gamutin ang kaibigan ko. Masyado na raw kasing nakadikit sa kanya ang pagkaaswang nito. Kailangan pang makipagpambuno ng albularyo upang mapainom lamang ang halamang gamot na nakapagpagaling din sa akin. Kaya kahit nasa bahay ako, ay labis na nag-aalala na baka kasi maging ganap ng aswang ang aking kaibigan. Na baka pag tumagal, maging ako ay hindi na nito makikilala at mapahamak na rin ako sa mga kamay nito. Idinalangin ko na maging maayos na ang aking kaibigan. Nang hanggang tumunog ang aking telepono, narinig ko ang aking kaibigan na nagsasalita. Masaya na raw ito at nagamot na siya ng albularyo. Ako naman ay napaluha at nagpasalamat sa Panginoon sa kanyang ibinalita. Hinikayat ng mga magulang niya si Maylin na dito na lang sa probinsya namin manirahan ulit upang magabayan nila. Na naging masaya na naman ulit kaming magkaibigan dahil magkasama na naman kami. Nasa paglabas namin ng bahay upang kumain sa tabing daan, ay naiwas na akong sumalo sa kanyang kinakain. Naramdaman iyon ng aking kaibigan, kaya tinawanan lang ako nito. Nang sabay na kaming magkatawanan dahil parehas kaming nabiktima ng isang aswang na yanggaw. At dahil doon ay napagtanto naming magkaibigan na hindi pagkaaswang ang makapaghihiwalay sa amin dahil hanggang ngayon ay magkasama na kami. Wakas.